Good day sa inyo guys. So muli tayong nagbabalik, no? May another vlog na naman tayo, no? So shoutout nga pala muna bago tayo magsimula dyan sa mga estudyante natin, no? Shoutout sa inyong lahat, no? Sa mga marunong na po mag-repair ng board. So ang tatalakayin natin ngayon, TCL, no? Na dead set ang PCB boards, no? So tignan na natin. Huwag na natin patagalin pa. So ito guys, mapapansin ninyo, meron dito na natanggal na capacitor, no? So, palitan muna natin to. Testing natin mamaya pagkapalit ng capacitor kasi tinanggal niya yung capacitor eh. Ayan. So, palitan natin. Ang value niyan sa kanan ay 1,000 by 25 volts. Yung sa kaliwa naman, 47 microfarad by 35 volts. So, ayan. Tanggalin muna natin yung nakabara na lid. Linisan muna natin para smooth yung pagkakahinang natin. Yan, kailangan malinis kasi dyan tayo husgahan, dyan tayo iskuran. Wow, ang linis, no, ng trabaho ni Master. Diba? Dyan tayo nakikita sa trabaho pagka malinis ang trabaho. Puta, nilinis na natin, ganda na natin linis, di ba? So yan, tatanggalin muna natin yung mga itim-itim na yan para malinis. Malinis, ganyan po. Ba, maganda tignan. Saka kakapit talaga yung lid nyo. So yan, kabit na natin yung 1,000 microfarad na capacitor na nakatanggal. Naksak natin, no? Kung tignan natin kung dead set talaga ang issue niya. Yung kanyang saksakan. Ayan. So, dead set talaga siya. No, kahit sa mismong board niya, wala kang makikitang indicator light. Dapat yan, meron yan, banda ron sa loob. So, ayan. Dead set siya. Check natin yung voltage, syempre. Check natin yung number 1, yung 300 DC. Kailangan po i-check natin yan. Pero ingat kayo, no? May kasamang pag-iingat ang troubleshooting. Pag meron 300 DC, ayan. So, meron naman, sapat naman yan para mag-trigger yung ating power switching. Pupunta naman tayo doon sa tinatawag na secondary. Kung mapapansin niyo, ang sulat dyan ay 15 volts. No? 15 tapos 12. So, dahil yan yung capacitor, may negative and positive yan. So, kung mapapansin nyo, nagda-drop po yung ating voltage. Ayan, tumataas, bumababa. So, makatuwid baga, ito ay tinatawag na fluctuated. Check natin yung mga diode. Reverse bias. Balik na rin, dapat merong forward bias. Ayan, so meron. Okay yung diode na yan. Then, check din natin itong diode dito. Ayan, so may forward bias siya. Pag binaligtad ay wala. Okay? Check din natin yung ibang diode. Dito, may mga diode pa dito. Check nyo lahat yan. No? Importante po yan. Pati itong isa, check din natin. Sa power kasi ito, mga sir. Okay. Pagka ganyan ang sistema, pagdiskitaan natin yung receiver. Paano natin malalaman na may shortage sa receiver? Number 1, nagagawin mo, hanapin mo lang yung supply ng ating receiver. Ayan. Kung mapapansin nyo, yung linyada niya, ayan, 12 volts ang nakalagay, no, from secondary ng ating coil. Mapapansin niyo papunta siya dun sa terminal ng ating receiver kasi kailangan ng supply ng receiver para mag-trigger para may-on natin yung PCB board. So ngayon, isang sikretong method na ginagawa ko dyan, no, so nagko-continuity test ako dito sa mga supply ng ating receiver. So, saset natin yung tester natin as a continuity. So, tusukin natin yung 12 volts, no? 12 volts ng capacitor. So, tignan natin kung may shorted. Ayan, makikita nyo. Shorted nga siya. Ayan, shorted. Ayan. So, 3 ohms po yung nare-reading. Dito naman sa 5 volts. Ayan. Ayan, wala siya. So, dun lang sa may 12 volts. So, malamang sa malamang, pwedeng may problema yung receiver natin. So, ang gagawin natin, kasi kanina, di ba, fluctuated yung supply niya. Ang gagawin natin, tatanggalin natin to.
no, yung receiver. Tignan natin kung may shorted pa to. Ayan, tusukin natin. Ayan. So, nawala yung shorted niya. 'Di ba? So, ang gawin natin, saksak natin nang wala po yung receiver niya. Saksak natin nang wala yung receiver. Tignan natin kung mape-present yung 15 volts at saka 12 volts na para dito dapat. Pagka lumabas yan, ibig sabihin, pwedeng nandito ang problema, pero i-check din natin to bago natin siya pag na-repair na natin to, check muna natin to kung may problema, bakit nasira yung receiver. Okay? So, DC test tayo dahil DC section po yung ating i-check. Ayan. So, nakasaksak na siya. Check natin yung 15 volts dito. So, makikita nyo, ayan, lumabas yung 15 volts. So, balik dito. Ayan, sa 12 volts, meron din. Yung para sa receiver, i-check din natin yan, syempre. Dapat 12 volts din yan. Kita nyo, ayan, meron. Diba? So, okay ang supply. Then, dito may nakasulat na 5 volts. Dapat po ay 5 volts yan. Hindi pwedeng sumobra yan. Pag sumobra kasi yan, pwedeng yan ang nakasira ng ating receiver. Mga kabyos. Ayan o, makikita nyo. So, alam nyo na kung anong sumira ng receiver. Kasi ang nakalagay dyan sa indicator ay 5 volts pero lumalabas po ay 13 volts DC. Ayan o. Pakita ko sa inyo. Dahil 13 volts DC yan, no? Possibly, nasira na rin yung kanyang receiver. So, ang gagawin muna natin, i-fix muna natin yung receiver, i-trace natin kung saan yung shorted. Then, ayusin natin ito bakit naging 12 volts yung supply niya. So, ganun po mga sir, no? Kasi, imagine mo, no? Kung di tayo magtuturo ng mga ganito, no? Maaring mangyari ay ganito. Bibili tayo ng board, main board. Tapos may problema yung receiver. So, mahirapan tayong mag-findings, di ba? So, check natin lahat. Receiver, board, paano natin ma-check yan? Siyempre, kailangan natin pag-aralan, mga sir. Alam niyo po sa aircon, required na po talaga ang electronics. So, kailangan natin humabol talaga kung tayo ay aircon technician, walang learning sa electronics, pwedeng bumili ka ng board. Yun yung isang paraan. Pero kung kaya mo i-refer, tulad niyan, kaya mong i-check yung receiver at saka yung main board, so, tatama yung findings mo, di ba? Ganun na po kasimple. So, mahirap po yun. Bibili kayo ng board, tapos may problema pa pala yung receiver. Doble-doble yung gastos. Buti sana kung nasabi natin sa customer na main board lang. Ayan, kita nyo, shorted, oh. No? So, check din natin tong isa. Shorted din. Maaring dito, maaring dito. So, syempre, ang gagawin natin niya, ihang lang natin yung diode para makita natin kung saan diode yung nag-shorted. Okay? So, tanggalin natin muna tong isa. Okay? Testerin na natin. Ayan. Tutusukin natin yung diode na ito. Ayan. So, shorted siya. Ito, tumpak. Yung inapakan niya, check natin. Wala. Pero dito, may shorted. Okay? Pag nandun sa inapakan niya, wala. Ayan. Yung isa naman kaya. Yung inapakan niya, check natin. Wala. So, wala. So, wala siyang shorted. No? So, yung diode naman. Okay din. So, naging problema, malinaw na malinaw, ito. Diba? So, tanggalin natin yan. Tanggalin natin yan, then palitan natin ng diode. So, ayan, meron na tayong pamalit na diode. Ayan, kita naman yung cathode niya, no? Ayan, may guhit siya. So, kung saan yung guhit, doon mo itatapat yung guhit. May guhit doon sa board. Yan. So, wala na, oh. Diba? Wala na yung shorted. Then, balik na rin natin ito, syempre. Pang pinapalit, ikakabit natin itong diode,
No, syempre wag niyo muna ibabalik ito doon sa mismong board. Wag niyo kakalimutan na kung bakit nasira tong receiver. Kasi 12 volts yung supply niya na dapat ay 5 volts. Kaya nasira yung diode dito. So, trace muna natin. Then, pag napababa na natin sa 5 volts yung, imbis na 5 volts yung lumabas, 12 yung lumalabas niya, kailangan mabalik natin siya sa 5 volts bago natin ikabit yung receiver. Kasi masisira lang po ulit yung receiver. Ganun lang po yun. No? So, hanapin muna natin kung saan yung problema. No, so ito kasing IC na ito, kung mapapansin nyo, ito sa monitor natin. Ayan. So yung B-in po niyan, ito yung B-out niya, pin 8 po yan. Ito yung pang pin 8 eh. So ito yung B-out niyan. Kasi itong IC na ito, mga sir, regulator ito na from 28 volts to 3.5 DC. No, so kung ang input nito kumuha sa 12 volts, no, at hindi na regulate sa 5 volts, possibly na itong IC regulator po ang may problema. So ang gagawin natin, palitan na natin diretso kasi may parts naman tayo niyan. So ito yung pamalit niya. Bawal po magkabaliktad diyan. Okay? So, dapat tama ang pagbalik. So, test na rin natin kung meron na siyang output na 5 volts. Balik rin natin yung board, isaksak natin siyang muli, tapos i-check natin yung 5 volts bago natin ibalik yung receiver. So, set natin ito sa DC test, then saksak natin siya. Ayan. So, check natin kung lalabas nga ay 5 volts. Ayon sa hula. Ayan. So, ayan. 5 volts na. Diba? Ganun lang po kasimple. Diba? So, nakachamba na naman tayo ngayon. So, kabit natin yung receiver. Baka joke lang yan eh. Tapos, i-drain natin syempre. Meron tayong pan-drain dito ng capacitor. Kahit ako po ay gumagamit niyan for safety. So, ayan. Na-discharge na. Then, balik natin yung receiver. So, testing natin. Saksak na natin. Huwag na natin patagalin pa. Okay, wala nga lang siyang sensor. Oh. Anong pante-testing natin dyan? T0. Sensor. Kaya nire-recommend ko na kapag nag-pull out kayo, kumpleto para natin-testing. Ayan, so may power na. Naayos na natin yung receiver, naayos pa natin yung board niya. Ito yung power. Pasulat. Ayan, so pindutin natin. Diba? Oh, okay na. No, kaya lang, 2, 3. Apektuhan ng konti yung ating receiver, yung side ng kalahati napundi na. Pero okay lang yan. Importante gumagana. Ayan, naglabas ng E7. Putol lang eh. So lumabas E7, ibig sabihin wala yung sensor. Pero awake na po yung board natin. Check natin kung may ilaw na. Board niya. Ayun, may ilaw na sa loob. Oh. Tanaw ba ng camera? Ayun, nagbiblink na. Communicate na, ibig sabihin. So may power na yung board. Ang problema, wala siyang sensor. Wala tayong available na ganyan sensor. So, ayan na. Okay na. Ayos. Nakachamba na naman tayo. So, ayan. Another accomplish na naman tayo, no? So, sa mga gustong matuto, pwede nyo po ako i-direct PM na lang po, no? Importante pong electronics sa air conditioning. So, maraming salamat. God bless po. Please follow na lang po sa aming Facebook account. Then, sa aming YouTube channel. Malaking tulong po sa amin ito. Kahit sa ganun man lang po, no? Matulungan nyo ako dahil kailangan din po namin ng inyong suporta. So maraming salamat and goodbye po and thank you. Sa JM Cool Tech, sigurado ang gawa. No fix, no pay, di ka mawawa ng pera. 4 months warranty, kampante ka palagi. Buang grip specialist sa amin na